Ang piging ng aswang. Sa madilim na kagubatan ng San Guillermo, isang anino ang gumagalaw sa ilalim ng buwan. Ang kanyang balat ay kasing itim ng usok, ang kanyang mata ay pula gaya ng nagbabagang uling. Sa loob ng mahigit 3 siglo, ginamit niya ang mga gabing walang buwan upang manghuli ng sariwang laman. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang kanyang nadarama. Hindi niya mawari kung bakit. Dumaan siya sa gitna ng bayan, ang kanyang ilong ay nanginginig sa pangamoy ng dugo at laman ng tao. Napangisi siya. Alam niyang tama ang kanyang pinili. Ang pamilya Alon ay isang perpektong biktima, isang maliit na pamilya, tahimik at palaging nagluluto ng masasarap na pagkain. Matagal na niya silang minamanmanan. Ang amoy ng kanilang balat ay malambing sa kanyang pangamoy, gaya ng batang biik na handa ng katayin. Dumating siya sa kanilang bahay, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa, may bintanang natatakpan ng lumang kurtina. Sa loob, tanaw niya ang pamilya, nakaupo sa hapagkainan. May sinasandok silang mainit na sabaw mula sa isang malaking palayok, ang usok nito'y bumabalot sa hangin. Ngunit hindi pa siya maaaring lumusog. Hindi pa. Kailangan niyang maghintay. Tulad ng isang mabangis na hayop sa loob ng kagubatan, kailangang tiyakin niyang tulog na ang kanyang biktima. Sa loob ng 2 oras, nanatili siyang nakatago sa anino ng mga puno. Nang mawala ang ilaw sa loob ng bahay, ngumisi siya. Oras na. Dahan-dahan, lumipad siya pataas, ang kanyang malapaniki at balingkinitang pakpak ay walang ingay sa hangin. Lumapag siya sa bubungan, at gamit ang kanyang mahaba, malagkit na dila, sinimulang sipatin ang siwang sa bubong. Tulad ng dati, madali niyang nailusot ang kanyang katawan sa maliit na butas, ang kanyang buto ay dumudulas at bumabaluktot na parang ahas. Malamig ang loob ng bahay. Napangisi siya. Wala nang tunog ng paggalaw. Wala nang paghinga maliban sa kanyang sarili. Tahimik siyang gumapang sa sahig, ang kanyang mga kuko'y lumilikha ng halos di marinig na ingay sa kahoy. Alam niyang nasa kwarto ang mag-asawa at ang 2 anak nila. Inamoy niya ang paligid. Nalanghap niya ang matamis na amoy ng dugo sa ilalim ng balat nila. Ngunit may naamoy siyang iba. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi tama. Huminto siya. Sinipat ang paligid. Masyadong tahimik. Tiningnan niya ang mesa. Nandoon pa rin ang palayok, hindi pa rin naitabi. Inilabas niya ang kanyang dila at tinikman ang singaw ng pagkain. Laman ng tao. Nanlaki ang kanyang mata. Bago siya makagalaw, biglang bumukas ang isang pinto. Dahan-dahang lumabas si Pablo Alon, ang ama ng pamilya, hawak ang isang matalim na bolo. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot, sa halip, nakangiti siya. Tamang oras ng pagdating, anya. Bago makatalo ng aswang upang tumakas, biglang bumukas ang isa pang pinto. Lumabas si Lorna, ang ina, hawak ang isang sandok na may nakalutang na laman sa sabaw. Tumabi sa kanya sina Miguel at Andres, ang magkapatid. Pareho silang nakatitig sa aswang. At pareho silang nakangiti. Alam mo bang matagal ka na naming hinihintay? Tanong ni Lorna, pinapaikot ang laman sa loob ng kanyang sandok. Napaatras ang aswang. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumibigat sa kanyang katawan. Parang may pumipigil sa kanyang paggalaw. Doon niya napansin ang sahig. Sa ilalim ng kanyang mga paa, may nakaukit na mga simbolo. Lumang sulat na isinulat gamit ang kulay pulang likido, dugo. Dugo ng kanyang lahi. Nag-init ang kanyang katawan. Parang may sumisipsip ng kanyang lakas, parang tinutunaw siya mula sa loob. Napangisi si Miguel, dinilaan ang sariling labi. Ang amoy mo ay mas mabango kaysa sa inaasahan namin. Akala mo ikaw ang kakain, dagdag ni Pablo, itinutok ang bolo sa aswang. Ngunit ikaw ang magiging handa. Napahiyaw ang aswang nang sumugod ang magkapatid. Bago siya makapiglas, sumakmal ang mga ngipin ni Miguel sa kanyang bisig, punit ang laman. Sumunod si Andres, kinagat ang kanyang balikat. Hindi sila mga ordinaryong tao. Hindi sila biktima.
Sila ay mga mangangaso. Bago siya makapanlaban, isang matalim na talim ang lumapat sa kanyang leeg, ang bolo ni Pablo. Sa isang iglap, naputol ang kanyang ulo, gumulong sa sahig, ang kanyang katawan ay nangingisay pa. Hawak ni Lorna ang isang malaking mangkok, sinalok ang sumisirit niyang dugo. Mainam itong pampalasa, anya, nilagyan ang palayok ng dugo ng aswang. Tahimik na umupo ang pamilya sa hapagkainan. Si Miguel at Andres ay patuloy nang umunguya ng sariwang lamang aswang. Si Pablo ay abala sa paghiwa ng katawan nito, habang si Lorna ay naghahanda ng panibagong putahe. Sa labas ng bahay, patuloy ang katahimikan ng gabi. At sa loob, nagsimula na ang kanilang piging.